Ayun, ngayong araw, wala lang. Sabi ng team ko, mag-respond naman daw ako sa mean comment na to. Blur ko na lamang yung pangalan, ang sabi niya, anong kwenta ng mga payo nyo, Dok, kung hindi naman kayo nagre-reply? Teka, papaliwanag ako. Ito na, sasagot na. Sabi nga nila, at alam ko matagal na ito, if you put yourself out there, you instantly become a public property. Pero para sa akin, ito kasing page kung saan kayo nanonood ay space ko lamang talaga for my own keeping and also for keeping myself sane at outlet ko ito ng aking creative juices. Hindi ko naman talaga sinasadya na magkaroon ng following ito. Anyway, sagutin ko po itong tanong na to. Itong tanong ng taong ito. Hindi po ako babad sa social media. Ang schedule ko po ay ganito. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ako po ay nanggagamot ng tao. Mula alas 5 hanggang alas 7, kung hindi ako nagwo-workout, ako po ay nagra-rounds ng pasyente sa ospital. Kung wala naman akong admitted, sabi ko nga sa inyo, nagwo-workout ako niyan. Pagpatak ng alas 7, usually kakain ng hapunan at pagkatapos ay magsusulat naman ako at mag-a-attend ng mga bagay-bagay tungkol sa personal kong negosyo. Meron akong mga emails na dapat sagutin. Meron din akong mga inquiries na kinakailangan sagutin. Meron din akong mga kinakailangan ayusin sa negosyong hinahandle ko. Gagawa ako ng health programs, meron akong business stuff. Ibig sabihin, napakarami kong ginagawa at hindi ako nakababad lamang po sa Facebook. Oo, minsan nakikita po ninyo ako nagko-content. Minsan nakikita ninyo ako nagko-comment. Pero sa katotohanan ng bagay, sa loob ng isang buwan, nagde-dedicate po ako ng 4 na oras para ma-shoot ang lahat ng content na nakikita nyo rito sa social media. At yan ay papasok ko na sa editor ko para i-edit niya at siya na rin po magpo-post yan all across platforms. Unless, meron tayong mga breaking news o mga trending topics. So basically, ang ginugugol ko lamang na oras sa paggawa ng content dito sa Facebook at sa YouTube at sa TikTok, sa loob ng isang buwan ay 4 na oras na pagsushoot at 1 hanggang 2 oras kada araw para magsulat. Total of around 44 hours of work for the whole month para dito sa social media. At dahil nga po maraming makukulit, sometimes nakakasagot ako sa inyo pero mas nakatuon pa rin po ako sa mga pasyenteng nagpapatingin sa akin face-to-face at online. Kaya naman po kay sir, pasensya na po kayo kung hindi po ako nakakasagot, kung hindi ko kayo nasasagot. At pasensya na rin po sa mga nagme-message na nagsasabing, sana mapansin. Pasensya na po, no? Yung mga ganyang message, baka hindi ko po kayo talaga napapansin. Meron naman po mga automated message kung saan nakasaad kung anong gagawin kung gusto po talaga ninyo magpakonsulta. Dahil again, ang priority po talaga nating sagutin ay yung mga pasyenteng mayroong intensyong magpakonsulta. Hindi po tayo nagkukonsulta sa comment section sapagkat wala po ditong physician-patient relationship sa ganyan. Kinakailangan po nating magsagawa ng thorough history and physical examination para malaman natin kung ano po ang inyong mga sakit, bakit kayo nagkasakit, ano po ang magagawa natin para sa inyo. Yan po ay hindi natin masasagot sa comment section at sa messenger. Bawat araw po na nagdadaan, nakakatanggap ako ng at least 90 to 150 messages. Kapag nireplyan ko pong isa at titingin ng panibagong mensahe, nababaon na po ang messages ninyo dahil natatabunan na ng mga panibagong messages. Kaya po, mayroong automated message na nakasaad doon kung paano kayo magkukonsulta. Mayroon din pong link dyan at doon po ay makikita ninyo kung magkano konsulta. Hindi po ko tumatanggap ng HMO sa ngayon. Again, pasensya na po sa mga comments na hindi ko po nasasagot agad. Mga mensahe hindi ko agad nasasagot. Hindi po kasi ako nakatutok lamang sa social media. Ang trabaho ko po ay bilang isang manggagamot pa rin at yun po ang prioridad ko sa ngayon. Although sabi ko nga po sa inyo, gusto ko sanang dumating ang panahon na uunti na lamang ang mga pasyenteng makikita ko kaya ako gumagawa ng content na makakapag-prevent ng mga sakit ninyo. Sana po ay may natutunan kayo sa mga yon at paano. Siguro yun lang for now. I-digest nyo muna dahil lang sabi ko nga sa inyo, ang gusto ko lamang ay healthy kayong lahat. See you the next episode. Ingat!